So alam ko medyo delayed na tayo dito sa issue na to, no? Pero hanggang ngayon naman talaga ay pinag-uusapan pa rin siya. Pero gusto ko rin talaga mag-react dito kasi gusto ko sabihin yung nararamdaman ko towards this video na kumakalat, kung ramdam ko ba na may katotohanan ito. Ang sinasabi ko ay yung involvement nitong si Miss Krisa Liaging dito kay Filmar Alipayo na asawa ni Andy Eigenman. Siyempre, bakit ako na-intriga at talagang kinalkal ko yung social media account ni Miss Krisa Liaging? Dahil siyempre, di ba, trending na trending siya at yun nga nakikita ko nga sa Facebook feeds ko na parang dami nang babash sa kanya. Tungkol dito sa video na to, although hindi nila nire-repost yung video, may picture ni Miss Krisa doon tapos nilalait-lait nila to the extent na pati yung physical, yung skin ni Miss Krisa, nilalait na nila. So, iisip ko, bakit kaya sobra yung galit ng mga netizens dito kay Miss Krisa? Tapos yun nga, nabasa ko sa pep.com na sabi doon na ina-accuse siya na siya yung third party dahil nga may kumalat na video na siya din yung nag-post at inedit yun. Nilagyan pa daw ng background na parang suggesting something yung kanta, nagnilagay niyang background. Sabi ng mga netizens, dati admire this person pero ngayon hindi na. Dahil siya mismo, nilalaglag lang yung sarili niya, nilalaglag niya yung sarili niya. Kasi may isa pang content si Miss Krisa, wherein parang sinabi niya, sana hindi na lang daw niya ginawa yun. Parang something like that, sana hindi na lang daw niya ginawa yung nung nasa Siargao siya, hindi naman daw masisisi, parang tao lang daw siya. Tapos sabi niya, Diyos ko Lord, parang may sinasuggest siyang something na idea. Although hindi naman tayo sure kung ano ba talaga, parang siguro, dahil din sa mga pang-aasar sa kanya ng netizens, ganyan, sinakya na rin niya. Tapos, pinag-isip na rin, di ba ganyan tayo minsan, pang-asar din tayo sa mga bashers. Yung bang tipong, lalo mo pang-aasarin. Kasi nga gano'n na yung ina-accuse sa kanya na malandi siya, na mga agaw siya, ganyan. So, lalo pa siyang gumawa nung isa pang content siguro na parang pang-asar. Etong tinutukoy kong video, papanood ko sa inyo ngayon, kung saan nagsimula yung apoy ng pangbabash sa kanya. So makikita nyo dyan, nakausap niya si Filmar. Tapos ito naman si Filmar, topless. No, mukhang nakainom naman ito si Filmar. Pero, kasi nung una kong nakita tong video, parang ako, ewan ko wala akong na vibes na may something na ano sa kanila. Pero may nakita akong isang picture na may kasama silang netizen tapos parang ito si netizen pinagtanggol si Miss Krisa tapos sinabi niya na walang namamagitan sa kanila dahil nandun ako all throughout. Umalis na agad si Miss Krisa tapos naiwan nga daw si Filmar doon sa place kung saan sila parang nagkita. Pero doon sa picture na yon nakatingin si Filmar dito kay Krisa. So parang kung ako kay Andy, siguro si Filmar yung aawayin ko. Ang pagkakamali lang din kasi dito ni Miss Krisa is in-upload niya yung video. Tapos binura niya. Tapos in-upload ulit niya. Tapos yun nga yung background music na parang it's something na hindi mo ilalagay kung there's nothing going on between the two of you. Yung ganon. Kasi yung background music is I get so weak in the knees, I can hardly speak. Yung Weak by SWV. So yun yung background music niya. Parang bakit mo naman ilalagay na kanta yun, diba? Yun ang question ng netizens. Pero ako talaga nung pinapanood ko, wala akong nararamdaman na may namamagitan sa kanilang dalawa. Kahit medyo tinouch ni Filmar, ito si ate mo girl, walang dating. Pero dun sa comment section ni Miss Krisa, grabe talaga yung mga netizens na nagre-react doon. Ang dami nagsasabi doon na, dati gusto kita, palagi, yun halos lahat ng mga comments doon, dati gusto kita, pero ngayon hindi na kasi nga ito sa ginawa mo, dapat di ka pumapatol sa may asawa, sayang ka girl. Oh my God, so unfortunately, deleted na yung video dito sa page ni Miss Krisa Liaging. By the way, ang Facebook page niya ay may 1.4 million followers. So, kilalang content creator ito si Miss Krisa, no, marami nakakakalala sa kanya. Although ako, nung una ko siya nakita, parang di siya familiar sa akin. So, naintriga lang talaga ako kung ano was going on with her kasi kalat na kalat yung face niya ngayon sa social media. So, anyway, grabe yung mga ibang netizens doon na talagang nag-comment lang talaga doon sa video na yun para laitin siya.
Sabi pang gano'n nung iba, wala ka namang panama kay Andy, huwag ka na mangarap girl, ganyan. Tapos mostly na mga komento doon is panlalait talaga sa kanya. Ang nasa isip ko, hindi naman natin sure kung ano yung nangyari, na we are just judging kasi nga nasa social media tayo, di ba? Although wala din naman kasalanan ng netizens. Kasi pag nakita mo yung video tapos ikaw, parang buka yung isip mo sa mga ganon or meron kang karanasan sa mga panlulokong ganyan, siguro nava-vibes din ng ibang tao na medyo iba yung dating nitong pag-uusap nitong dalawang to. May hawakan pa, tas nagtaas pa ng arms to si Filmar na parang sobrang komportable niya kay Miss Krisa nakaharap, 'di ba? So parang yun sa scenario na yon, ang daming nag-judge agad doon. Dahil nga naman syempre, 'di ba, parang it's not normal daw na ganun yung gawin ng lalaki doon sa isang babae na kakikilala mo pa lang, kung kakikilala nyo pa lang. Pero, ang sabi daw kasi dun sa caption, nung una ko nakita yung caption ni Miss Chris, ang nakalagay lang doon is, finally. Tapos merong emoji doon na parang nasa beach. So, ganun lang talaga. Wala naman siyang inelaborate doon kung ano yung meron doon sa pagkikita nila or something. Pero, people are so quick to judge that time na, ayun nga, there's something going on with them. However, katulad ng sinabi ko, siguro mahina lang talaga yung pakiramdam ko sa mga ganyan. I cannot see anything wrong with that. Pero ito si Andy daw ay nag-post sa kanyang stories sa Instagram na parang hindi ko na alam yung exact words ha, pero hahanapin ko yon. Pag nahanap ko yon, ipopost ko dito. So anyway, sabi niyang ganon na wala daw problema sa kanya kung umalis at uminom si Filmar kasama ng kanyang mga friends. Ang mali daw is may mag-edit daw ng video na suggesting something just for a clout. Parang ganon yung dating nung mensahe na yun ni Andy. I'm sure some of you nabasa yon. So, alam nyo na yung ibig ko sabihin kung ano ba yung tinutukoy ko. So, anyway, this is just my 2 cents regarding this issue, no? Pero alam mo, sa panahon talaga ngayon, people are too quick to judge. Talaga sobra. Yung mga tao ngayon masyado nang sensitive. Hindi mo rin naman sila masisisi kasi baka meron talaga silang mga experiences na hindi maganda din regarding relationships which made them think or parang nagiging paranoid na sila minsan, nag-overthink sila about yun sa mga gano'n, sa mga nakikita nilang ganyan. Diba? Ako, personally, tingin ko there's nothing going on with them kasi ito nga si Filmar ay nag-post pa nung picture nung family day nila nung nakaraan lamang at magkasama sila ni Andy sa picture with the family, masaya naman sila, ganyan. So, minsan yung mga intriga, yun pa yung nakakasira eh. So, kung meron man talagang problemang pinagdadaanan nito si Filmar at si Andy, katulad nung lately, napabalita itong dalawang to na umabot na daw sila ng hiwalayan pero they patched things up at since they are public figures, so talagang pagpipiestahan itong issue nila. At sana, kung merong ganung problema, ay maayos sila dahil sila yung isa sa mga couples na nilolook up these days, no? Kasi naging maganda at simple yung buhay ni Andy, no? Tapos meron pa silang YouTube channel, yung The Islanders. Tama ba? Island Life, ganun. Basta yun na yun. Thank you so much for joining me. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!